Hi guys! Ako nga pala si Jenny. Maliit ako pero malaki ang pangarap ko para sa aking pamilya. Lalong-lalo na sa magulang ko na gusto ko talagang matulungan. Siyempre, probinsyana ako kaya ranas na ranas ko yung pagiging mahirap, yung halos talagang minsan hindi ka makakain ng sapat kasi nga madami kami. Tapos, kaya lahat ng ginagawa ko talagang inaano ko lagi na sa mga inspiration ko sa buhay. Ayan, sayaw-sayaw ang person para mabanat ang buto. Dahil nananabanat tayo guys, kakakain ng tira-tira. Diba? Ganyan talaga tayo, diba? Sa bahay, lalo na pag nasa bahay lang. Kung ano yung tira-tira sa rep, yun ang, syempre, tayo ang ubos kasi masasayang lang eh. Sabi nga nila, hanggat may pagkain, kumain. Pag wala na, wag nang kumain. Diba? Kaya, habang may pagkain pa sa rep, kainin na. Kasi pag wala ng laman, nga na. Payat na ulit. Joke lang. Nung talaga po kasi, nung December, dara-daratso talaga yung kain ko. Halos, parang pagkakatapos ko, pag may pa ako, client, talagang kumakain ako ng madami kasi parang yun yung ko, stress reliever ko. Ganyan. Parang yun na yung magbabawi ng pagod ko, yung pag kumain ka. Kaya sobra-sobra yung tumaba talaga ako na halata ako sa sarili ko. Ayan guys, nagising na nga yung anak ko dyan. Kakain na yan siya kasi nakaprepare na yan lahat. Hanggang sa tanghalian niya. Kunti lang din naman pinapabaon ko sa kanya kasi minsan hindi rin nauubos gawa ng mahina nga lang din siya kumain at baka masayang lang gawa ng pagkadating niyan sa bahay minsan chinecheck yung pagkain niya pag may natitira. Naku, napapanis agad. Kaya talagang yung kasya lang sa kanya ang pinapabaon ko. Tsaka naman yan siya, hindi siya mapili sa pagkain, sa ulam. Kung anong meron yun, yun din ang niya, kakainin niya. Matagalan kumain anak ko guys. Ganyan yun siya sa umaga. Talagang pag sasabihan mo pa siya na bilisan kasi nga ang oras ay tumatakbo. Tapos pag naligo din, ang tagal din. Diyos ko po, Lord. Talagang manang-mana siya sa papa niya. May pinagmanahan ang person. Kasi, ang bagal talaga. Kaya minsan halos mag-7 na, tsaka pa lang kami paalis sa bahay. Kaya minsan talaga kahit maaga mo siya gisingin, maaga mo na siya pakainin. Ako, pagdating naman sa pagligo, ang tagal niya. Kaya talaga namang kailangan pagsasabihan pa siya lagi. Ayan naman, nilinisan ko yung motor ni Boy para naman matuwa-tuwa siya. Ayan, lagi niya kasing sinasabi, gamit daw ako ng gamit, tapos di ko man lang daw nililinisan. Ayan na, pupunasan ko na para kuminis naman. At saka matkintab yan siyang ngayon guys, kasi lagi ko na siyang nililinisan, hindi tulad dati. Kasi ako, gamit lang kasi ako ng gamit noon, kaya talagang sinasabi nila, linisan ko naman daw yan, motor, at ako naman daw ay laging nagamit. Ayan, alam kong matutuwa ka niyan. Kaya din ako guys, nag-video kasi nga, lagi siyang nagtatanong ano daw ginagawa ko. Kala niya siguro lang akong ginagawa, paupo-upo lang. Hindi ganun, uy. Walang ganung ina. Paupo-upo lang. Kasi tayong nanay, umaga pa lang kailangan dapat gawin na lahat ng mga gagawin. Para pagdating ng hapon or gabi, wala nang gagawin, nakaupo na lang, di ba? Ayan, nakaasikaso na din yung anak ko. Nakapag-base na siya ng sarili niya. Ihatid ko na yan siya sa school. Pagkatapos naman nun, namili na ako para sa sa aming maliit na tindahan. Konti lang yung mga wala lang sa bahay. Ayan guys, lang yan. Halos talagang konti lang ang mapapamili mo ngayon sa kahit malaki na yung pera. Talagang konti lang mabibili mo dahil sa mahal ng bilihin. Kaya talaga namang budget lang sa pera. Ayan, 'di ba? Di ko na kasi na-videohan yung paghatid ko sa anak ko. Kaya yan na lang. Pagkatapos ko maghatid sa kanya, namili na ako diretso para pag uwi ko sa bahay, ayan, mag-display na ako. Para kung ano pa yung ibang gagawin, magawa ko na din. Ayan, silang dalawa ay nakapasok na.
Kaya ako naman ay tahimik na dito sa bahay. Kaya mas maganda kasi magkilos kapag walang tao or walang mga turbo, walang mga ano ba, walang maligalig. Kasi sila pag andito, ang gulo talaga eh. Tapos sasabihan ka pa na walang ginagawa, nakaupo ka lang maghapon. Grabe yan siya. Kaya yan kita mo na, naka-video na yan para hindi ka na magtanong. Minsan din 'di ba kasi nakaka-bad trip din. Pag sabihan ka pa ng ganun, alam mo namang hindi naman paupo-upo lang ang nanay eh. Hindi lang tayo paupo-upo. Minsan, uupo na lang kasi nga 'di ba? Halos sa dami naman ng ginawa natin, ilang beses tayo maghuhugas sa isang araw. Siyempre, uupo din tayo, magpapahinga konti, magre-relax-relax lang. Pero ang daming ginagawa sa bahay na hindi nila nakikita. Kaya ayan, nag-video talaga ako guys para alam niya lahat ng ginagawa ko. Isa-isahin niya pa yan kung hindi siya malito. Ayan, alam mo na boy. Para kang syunga. Ganyan lang kami guys. Talagang na sa amin yung at least magsalita ba, personalan. Walang pre ng bibig. Kahit ako din sa kanya, ganun din. Walang personalan sa amin. Yung parang kung ano yung mo, sabihin mo. Minsan, nakakasakit din, pero lang, okay lang yun. Mas okay nung nasaktan ka or pagsabihan ka kasi matututo ka, di ba? Daming kasi nakaligo na nga ako, guys. Tamang left tent lang tayo. Yan siya, 3 na siya. Nabili ko sa TikTok. Mura lang. Yan, pwede nyo siyang i-check out. Diba? Simple lang siyang lip tint. At saka masarap siya sa bibig. Namis. Ayan nga guys. Naghugas na ulit ako ng mga pinagkainan namin kaninang umaga. Bago ako magluto ng tanghalian namin. Ayan, diba? Habang nagluluto, naghuhugas. Tapos, kung ano-ano pang ginagawa. Luto na naman, diba? Walang katapusang luto tayo, guys. Ganyan talaga ang buhay. Kaya talagang pag nasa bahay ka, halos natututo ka na lang talaga or mas lalo kang sasanay sa gawaing bahay or sa pagluluto. Kasi, yun na yung araw-araw mong ginagawa eh. Halos sa isang linggo. Ilang beses tayo magluluto? 3 beses. 'Di ba? Kung halimbawa unti-unti lang ang niluluto natin, talagang every kainan ay magluluto ka, 'di ba? Nakakapagod. Kaya halos talagang yung ibang nanay kabisado na nila yung mga kilos kasi kumbaga hasang-hasa na sila. Hasang-hasa na. Tsaka nga pala ang mga nanay, ang bibilis nila kumilos, no? Ayan, nakapagluto na nga tayo guys. Ayan, i-stick ba na natin? Ayan. Diba guys, ang sarap kumain kapag mainit pa yung pagkain. Ganyan talaga ako pagkatapos ko kumain. Tinitikman ko yung niluluto ko kasi mas masarap tikman or kainin kapag sobrang init pa, yung napapaso-paso pa yung labi mo. Ayan, pagkatapos ko nga guys tumikim, tapos na kumain, diba? Nakapagluto na, upo-upo muna, cellphone, nood. Ganyan naman tayo eh. Konting pahinga lang muna, tapos mamaya, gagawa na naman. Ganyan tayong nanay. Multitasking. Diba? Kahit pa cellphone na lang, at least may nagawa na. Hindi yung sasabihin mo, anong ginawa mo? Naglinis ka?
Diba? Opo, naglinis ako. Ayan na po. Diba? Kaya ano din sa isang nanay kapag ka nakaupo na, nagpapahinga na, syempre, ang dami nang nagawa mula kanina. Ayan guys, anong oras na yan? Mag-1 na yan. Mag-1 p.m. na yan. Magsusundo na din ako dyan sa anak ko. Pauwi na din siya. Kaya nag-aantay lang ako ng oras. Medyo nakakaramdam na nga ako dyan guys ng gutom kasi halos 12:30 na or mag-1 na, kaya ayan, kumain na ako para mamaya mga 1:30 or 1:45 magsusundo na ako kay Nathan. Kaya medyo late na din ako kumain sa tanghali kasi nga yung kinain ko kanina kumain ako ng 10. Ayan, 'di ba? Kain ng kanin kahit mag-isa lang 'yan. Kahit sumasabaw ang person. Kain ng kain. Hanggang dito na lang guys ang ating video dahil hapon na din at i-voice over ko. Ayan guys, nakapag-voice over na din kahit utal-utal. Super thank you Lord talaga sa lahat ng blessing niya sa amin. Kahit mahirap ang buhay, laban lang, 'di ba? Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat mga idol.